Okay, meron akong ano dito. Sabi ni James Zwingli, kalaban yan sa sinabi ng Diyos, Isaiah 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Okay, meron akong ano dito. Sabi ni James Zwingli, kalaban yan sa sinabi ng Diyos, Isaiah 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ayan, larawang inanyuan, Felix Manalo. O yan, James Zwingli. At badyan Tama. ako na Tata mo. Pangalawa, may ano ba siya to? Ano ba na John Ray? Sabi, sabi ng pare na si Daniel Lord na hindi mula kay Kristo ang Katoliko, sinungaling ka naman talaga. Napakasinungaling mo. Ano hindi galing kay Kristo ang Katoliko? Eto, hawak yung aking Xerox sa The Church by Daniel Lord. Yan na. Sa page, yung ginamit niya 35, at tapos sa 35, pinutol niya, nag-conclude siya na sinabi daw ni Daniel Lord na hindi mula kay Kristo ang Katoliko. Sinungaling talaga to. Page 13 muna ako, page 12 muna ako. Sa aklat ni Daniel Lord, founder and conserver. Sabi ni Daniel Lord, Christ is the founder of the Catholic Church. Ba't mo sasabihin sinabi ni Daniel Lord na hindi mula kay Kristo? Siya nga ang founder eh. Ikaw naman talaga, bigla mo naman pinutol. Yet he did so much more than merely invent a new form of religion. Doon naman tayo sa ginamit niyang page 35 sa Back to Beginnings. Ito, may pinutol siya. Walang sinasabi dito na hindi mula kay Kristo ang Katoliko. Napakasinungaling. Ating ituloy muna bago yung part na sinabi niya. Sabi ganito, he did not abolish the religion that long had been the one ordained and designated by God. Rather, he fulfilled it, perfected it, and elevated it to the new dignity and power. Ang sentido ng naturang sabi ni Daniel Lord, ang Katoliko, Old Testament pa lang nagsisimula na. Yun ang sentido dito. At sa panahon ng Old Testament, nagsisimula ang Katoliko, ay wala pa hindi pa nagkakatawang tao si Kristo. Kaya yung kanyang pinutol, so the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Ito yung pinutol niya. Walang sinasabi dito na hindi mula kay Kristo. Sinungaling ka talaga. Kala dokumento, palibhasa, kasinungalingan ng pinagtuturo ng inyong mga tagapagturo. Tamang sinasabi ni Eli Soriano. Sabi ni Soriano, ang ginagawa nyo, maganda may parinig natin yun sa sa mga nanunood. Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol lang para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Ayun! Nagpuputol-putol ng para pag-iba-ibahin ang sentidong sinasabi. Kaya hindi dapat paniwalaan kapag sila ang gumamit. Dahil talagang sinasadyang putol-putulin at iba-ibahin ang sentidong sinasabi. Kaya hindi sila kapanipaniwala. Eto. Siyang tapat sa kaunti, tapat siya sa marami, sabi ng Biblia, di ba? Quien hace un cesto, hace ciento, sabi ng kawikaang Kastila. Di ba? Kaya pagka ang isang tao dun sa mismong simpleng may ebidensya ay nandadaya, lalo na yung walang ebidensya, mandadaya yan, brother.
Yun, mandaraya pala kayo, James Swingley. Mandaraya pala kayo kasi iba ang sinasabi ni Daniel Lord, iba ang sinasabi mo. Binabaluktot mo ang aklat katoliko. Ano yan? Trying hard makapuntos? Hindi nyo magagawa yan hanggat may dokumento ang katoliko. Brother John Ray, alas 10 na. Yes, Bro Jando, may sagutin lang ako isa, Bro Jando, itong si... Kasi bumanap na naman si, Bro Jando, ako na lang sumagot nito. Itong si Oragon. Sabi na naman niya, Bro Jando, na kung hindi, sana yung sinabi niya dito na hindi talaga siya makamove on, Bro Jando, at sabi niya dito, kung ayaw nyo mabulabog, tumigil kayo sa pagsamba sa mga rebulto. Ayan. No? So, papakita ko sa kanya, Bro Jando, no? Lumuhod pala. Pagluhod sa mga rebulto daw. So, pakita ko sa iyo, kapatid, no, na ikaw ang nagkakamali. Dahil unang-una, ang templo ng Diyos, mayroon niyang mga larawan. No? Kung babasahin mo nga dito sa awit, ang mga kaaway mo yung nagsisiangal sa gitna ng iyong kapulungan, kanilang itinaas ang kanilang mga watawat, watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nangataas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayon lahat ng gawang inanyuan doon, kanilang pinagpuputol-putol, no? So sa loob pala ng templo, mayroong tinatawag na gawang inanyuan. Yan. Gawang inanyuan, ibig sabihin yan, mga larawan yan. Tapos pinanakol daw yan ng mga kaaway ng Diyos, yan, no? Sila'y mga tao na nagtaas ng mga palakol, no? Sa kakahuyan. Ano yung pinalakol nila? Yung mga gawang inanyuan. Yan, kapatid, ha? So, tingnan natin kung yun bang pagluhod sa templo, kasi sa templo doon pinapakinggan ang panalangin eh. Ayan, no? Sabi dito sa ikalawang Kronika 7:15-16, babantayan ko sila at pakinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi ko kayong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Yan, kapatid na Bicolano. Pwede ba dyan ang lumuhod sa templo? Basa. Ngunit dahil sa inyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sasambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Basa. May templo ba, sa templo ba ng Diyos na pwedeng lumuhod pala dahil doon niya pakikinggan? Pwede ba, mayroon bang mga larawan doon? Para malaman mo lang ito, kapatid na Bicolano, no? Kasi baka sa kakarinig mo dito, makonvert ka. Ayan. Ang loob naman ng templo ay balot ng tabla kasintaas ng pinto na may ukit na mga larawan. Anong uri ng mga larawan doon? Mayroong palmera, mayroong kirubin, salitan ang larawan doon, no? Palmera at kirubin. Bawat kirubin may dalawang mukha. At ano ang uri ng mukha? Ang isa, mukha ng tao, kapatid. Okay? Malinaw yan, ha? Sa templo ng Diyos, sa templo ng Diyos ay mayroong mga larawan. At sabi sa awit ni David, sa templo mo luluhod ako bilang tanda ng aking paggalang, no? So kapatid na Bicolano, sana ay natauhan ka sa gabing ito. Bro Jando.